Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Tiningnan ni Ella ang pera sa kamay niya. 50 pesos lang ang iniabot sa kanya ni Mang Tano bilang kabayaran sa mga huli niyang maratangtang. Binabara talaga sila ng matanda, palibhasa, alam nito na wala silang ibang pwedeng pagbentahan ng mga huli nila. Ito lang ho ba, Mang Tano? Hindi nakatiis na tanong niya. Yan lang. Gaano lang ba ang huli mong maratangtang? Kalahating sako lang naman, kaya wag kang maghanap ng mas marami pang bayad. Okay, fine, hindi kailangang magtaray. Masyondang ganid sa pera? Ngaling-ngaling idugtong niya. Bukas na lang uli, Mang Tano. Sipagan mo para makarami ka. Gusto mo pala ng mas maraming kita. Galingan mo ang panghuhuli para madagdagan ang pera mo. Pahabol pa nito. Ikaw kaya ang sumisid sa ilalim ng dagat para malaman mo kung gaano kahirap. Sa loob-loob niya. Mabilis siyang nagkwenta. Diyos ko, paano kaya magkakasya ang 50 pesos hanggang bukas? 1 kilong bigas at kaunting ulam lang ang siguradong mabibili niya sa halagang iyon. Baka kangkong o alamang na naman ang ulam nila hanggang bukas. Iyon ay kung suswertihin pa silang mag-anak na umabot hanggang bukas ang kita niya para sa araw na iyon. Mission impossible. Napabuntong hininga siya sa kapalaran niya. Bakit ba hindi na lang siya ipinanganak na may gintong kutsara sa bibig para hindi na lang kailangan magbabad sa dagat sa buong maghapon? Bakit naman parang Biyernes Santo yung mukha mo, Ella? Nag-angat siya ng mukha para tingnan si Kiko. Kagaya niya, ang panghuhuli rin ng maratangtang ang ikinabubuhay nito. Nakapila pa ito sa labas ng opisina ni Mang Tano para ibenta ang huli nito. Nagkataon lang na nauna siyang pumila kaysa rito. Iniladlad niya ang hawak na 50 pesos. Ito lang ang katumbas ng maghapon kong pagbababad sa dagat. Nakakalungkot, di ba? Hindi agad ito nakasagot. Mauna na ako sa iyo, Kiko. Mamamalengke pa ako. Mabilis na paalam niya. Parang may kadenang bakal sa isang paa niya nang maglakad siya palabas ng bahay ni Mang Tano. Kung may iba nga lang sana siyang pwedeng pagkakitaan, hindi siya magtitiis sa trabahong iyon. Hay, ang hirap talagang maging mahirap. Ate, nakarami ka ng huli? May pasalubong ka sa amin? Masarap ba ang ulam natin mamaya? Bago pa nakahuma si Ella sa sunod-sunod na tanong na sumalubong sa kanya, inagaw na ng mga kapatid niya ang bitbit niyang plastic bag. Lalo lang siyang nalungkot sa ibinugad ng mga ito pagdating niya sa bahay. 1 kilong bigas at maliliit na isda lang ang naiuwi niya. Todo tawad pa nga ang ginawa niya sa palengke para lang makabili ng 1 tumpok na mabibilasan ng mga isda para may maiulam sila ng gabing iyon. Ay, wala pala tayong pasalubong. Ani pa ako pagkatapos nitong tingnan ang laman ng bitbit niyang plastik. Pasensya na kayo mga kapatid. Ani yang pilit na pinasigla ang boses kahit na parang may adobeng nakadagan sa dibdib niya. Kaunti lang kasi ang huli ni ate ngayon. Nagtatago kasi ang mga maratangtang kaya hindi ko sila nakita sa ilalim. Pero bukas, tatalasan ko pa ang mga mata ko para makarami ako ng huli at maibili ko kayo ng pasalubong. Yan din ang sinabi mo kahapon, Ate Ella. Nakalabing sabi ni Tonet, ang bunso sa kanilang 6 na magkakapatid. 7 taon si Paco, samantalang 6 na taon naman si Tonet. Si Jenny ay 8 taon na kaya nakamata na lang ito sa kanya. Exaggerated na tinakpan niya ang kanyang bibig. Pinalaki pa niya ang mga mata para magmukha siyang hindik na hindik sa realisasyon.
Yun din ba ang sinabi ko kahapon? Opo ate. Halos sabay-sabay na sagot ng mga ito. Ang totoo niyan, nauubos na ang maratangtang sa dagat kaya pakaunti na ng pakaunti ang nahuhuli ni Ate Ella. Charlene! Saway niya sa sumabad na kapatid. Nagulat siya na naroroon ito sa bahay nila. Nag-aaral ito sa Kapitolyo. First year na ito sa kursong accounting. Matalino ito kaya nakakuha ng scholarship na ibinigay ng gobernador sa probinsya nila. Nagbo-board ito kaya bihirang umuwi sa kanila. Sa kanilang 5 magkakapatid, ito na lang ang swerteng nag-aaral. Napilitan na rin siyang pahintuin ang mga maliliit na kapatid niya dahil talagang wala siyang maibibigay na baon at pambili ng projects ng mga ito. Pero hindi nagpaawat si Charlene. Rumepike na ang bibig nito kasi hodang alam nito na naririnig ng mga magulang nila ang sinasabi nito. Nasa kwarto lang naman ang mga magulang nila dahil ilang taon nang nakaratay ang padre de pamilya nila. Kaya nga nakatali ang kanyang ina sa bahay dahil sa pag-aalaga rito. Totoo naman nauubos na ang maratangtang sa dagat kaya kaunti na lang ang nahuhuli nyo. Tapos, binabarat pa kayo ng walang hiyang si Mang Tano sa pagbili sa mga huli nyo. Sabihin mo na lang kasi sa mga kapatid natin ang totoo para hindi na sila umaasa na makakabili ka ng pasalubong para sa kanila araw-araw. Bakit ba negative ka? Naiinis na tanong niya rito. Minsan na nga lang ito umuwi roon, palagi pa itong busangot. Paano ako magiging positive? Dumating akong walang pagkain at siguradong wala kang maibibigay na pera sa akin para pambayad ko sa school. Ngayon pa lang, alam ko nang sayang lang ang pagod ko sa pagbiyahe pa uwi rito. Magkano ba ang kailangan mong bayaran sa school? Wag na lang, alam kong wala kang pera. Gagawan ko ng paraan. Wag na ate. Agaw nito sa sinasabi niya. Sinabi ko na kasi sa'yo na hihinto na lang ako sa pag-aaral. Ayaw mo namang pumayag. Tapos, ganitong klaseng buhay lang pala ang kaya mong ibigay sa pamilya natin. Ang sabi ni Paco, Lucky Meal lang daw ang kinain nila kaninang tanghalian. Kanina pagutom ang mga yan. Kaunti lang kasi ang huli ko. Pinutol na naman ito ang pagpapaliwanag niya. Kung pumapayag ka na kasi na humintil na lang ako sa pag-aaral, sana may makakatulong na ako sa pagtatrabaho. Madadagdagan kahit paano ang perang pumapasok dito sa bahay natin. Matagal na nitong iginigiit iyon sa kanya pero ayaw niyang pumayag. Sayang naman ang scholarship ni Gov sa'yo. Hindi ko rin naman kayang i-maintain ang scholarship na yun hanggang 4th year. Bakit naman? Valedictorian ka noong gumraduate ka ng high school. Pang-encourage niya rito. Hindi naman sagot ni Gov ang lahat ng gastusin ko sa school ate. Kagaya ngayon, may kailangang bayaran para sa project sa isang subject ko at wala tayong ibabayad. Paano ako makakatapos? 3 taon pa bago ako makatapos. Paano kaya ako makakaraos sa school? May awa ang Diyos. Hindi na tayo pinakikinggan. Nagsawa na siya sa kakahiling natin na makaahon naman tayo sa kahirapan. Sa dami kasi ng mahirap sa mundo, naririndi na siguro ang Diyos sa kakapakinig sa dasal ng mga tao. Nahindik siya sa sinabi nito. Lumaki silang magkakapatid na matibay ang pananalig sa Diyos dahil iyon ang ipinamulat sa kanila ng mga magulang nila. Tumigil na nga kayo? Sabay silang napalingon sa kwarto. Palipat-lipat ang tingin ng nanay nila sa kanila. Hapis na hapis ang mukha nito. Nay! Mabilis siyang lumapit dito at nagmano. Umahon ang guilt sa dibdib niya dahil nakalimutan niyang naroroon lang din ito habang nakikipagtalo siya sa kapatid. Tumigil na kayong dalawa. Nakikiusap ako. Naririnig kayo ng tatay niyo sa loob ng kwarto. Sorry ho, Nay. Halos sabay na wika nila na Charlene. Mag-usap na lang tayo mamaya. Akin na yung dala mo't makapagluto na muna. Ako na ho, Nay. Ako na anak. Magpahinga ka na muna habang iniluluto ko itong dala mo. Alam kong pagod ka sa pagsisid maghapon. Sagot nito.
Hindi na niya ito kinontra pa. Ramdam na ramdam niya ang pagod sa buong katawan niya. Bukod sa pisikal na pagod, emotionally drained din siya dahil sa katatapos lang na balitaktakan nilang magkapatid. Doon na muna ho ako sa labas, Nay. Magpapahangin lang ho ako. Paalam niya. Sige Ella, ipapatawag na lang kita kay Paco kapag nakaluto na ako. Lumabas siya ng bahay nila. Daig pa niya ang naubusan ng oxygen habang nasa loob siya ng bahay dahil sa mabilis na pagsagap niya ng hangin paglabas niya. Tumuloy siya sa tabing dagat. Ate Ella? Hindi sinagot ni Ella ang pagtawag sa kanya ni Charlene. Ni hindi rin siya lumingon. Itinuloy lang niya ang tahimik na pagtanaw sa malawak na dagat kahit na naramdaman niyang umupo ito sa tabi niya. Sorry sa nangyari kanina ate, nabigla lang ako. Huminga siya ng malalim bago ito nilingon. Kalimutan mo na yon Charlene, nagkabiglaan lang naman tayo kanina. Huminga rin ito ng malalim. Gusto ko na talagang tumigil sa pag-aaral Ate Ella para may makatulong ka sa pagtataguyod sa pamilya natin. Maghahanap na lang ako ng trabaho kahit sa Kapitolyo o kahit na sumama ako sa iyo sa panguhuli ng... At anong gusto mo Charlene? Gusto mo bang habang buhay ng ganito ang buhay nating mag-anak? Dismayadong tanong niya. Pangarap niyang maiahon sila ni Charlene sa masirableng kalagayan ng buhay nila kapag nakatapos ito. Kaya nanlulumo siya kapag naririnig niya nagsasalita ito ng ganoon. Matagal pa bago ako makatapos ate. Ni hindi nga tayo sigurado kung mabubuno ko yung 4 na taon sa kolehiyo. Mag-e-eleksyon na sa 1 taon. Paano kung matalo si Governor? Baka maputol na rin ang scholarship ko. Huwag ka kasing nega. Sino naman ang hindi magiging nega sa takbo ng buhay natin Ate Ella? Ang tagal na nating poor. Kapag nakatapos ka sa pag-aaral, matatapos na rin ang kahirapan natin. Kaunting tiyaga na lang muna. Tumanaw uli siya sa dagat. Ikaw na lang ang nakikita kong pag-asa natin para makaahon tayo Charlene. Huwag ka naman sanang sumuko agad. Kayo lang naman ang iniisip ko ate. Kung madadagdagan ang nagtatrabaho sa atin, madadagdagan ang pagkaing ihahain ni nanay sa mesa. Kapag sinwerte, baka mapatingnan pa natin si tatay sa doktor sa Maynila. Baka may pag-asa pa na makalakad siya. Wala nang pag-asa na makalakad pa siya. Sa loob-loob niya. Nakapagtanong na siya tungkol sa kalagayan ng kanyang ama. Decompression syndrome daw ang tawag sa nangyari dito. Sumisid ito sa ilalim ng dagat. Biglaan ang naging pag-ahon nito kaya hindi nakayanan ng utak nito ang biglaang pagbabago ng pressure. Naparalisa ang buong katawan nito bilang resulta. Nanlumo siya noong una niyang marinig iyon. Sinelyuhan niyon ang kapalaran niya bilang solong tagapagtaguyod ng pamilya nila bilang panganay. Ate, mag-aral ka Charlene. Yun pa rin ang gusto kong gawin mo. Kung gusto mo talagang makatulong sa pamilya natin, sikapin mong makatapos ng pag-aaral. Kapag nakapagtrabaho ka, tulungan mo namang makapag-aral ang iba nating kapatid. Ikaw ate, ayaw mo na bang magpatuloy sa pag-aaral mo? Nalipasan na ako ng panahon Charlene. Nakakahiya nang bumalik sa eskwelahan. 25 anyos na siya. Nakagraduate naman siya ng high school kahit paano. Huwag mo nga sabihin yan. Bata ka pa. Meron nga akong kaklase, 30 mahigit ng edad niya. Tapos, 3 na ang anak niya, pero balik school pa rin siya. Gusto raw niyang magkaroon ng college diploma para maipagmalaki naman daw siya ng mga anak niya balang araw. Huwag mo akong intindihin Charlene. Kaya kong dalhin ang sarili ko. Sagot niya. Maghahanap na lang ako ng mayaman na mapapangasawa. May boyfriend ka na ba? Natawa siya nang sakyan nito ang biro niya. Gusto kong makapangasawa ng mayaman. Kaso, nakatengga lang ako dito sa barangay natin.
Paano naman matutupad ang pangarap kong yon? Malay mo naman, biglang may maligaw na ombre dito sa lugar natin na mala Prince Charming ang dating. Baka bigla kang tumambling dyan. Paano naman mangyayari yon? Sino naman ang dadayong turista rito? Wala namang tourist spot dito sa atin. Sagot niya. Mahirap ang lugar nila kaya pulos bahay ng mahihirap ang makikita sa paligid. Ikaw tong nagpapayo sa akin na wag maging nega, tapos ikaw tong ganyan magsalita. Malay mo naman, hindi natin masasabi ang kapalaran natin. Napangiti na lang siya dahil obvious na magaan na ang mood nito kumpara kanina. Kaya dapat lagi kang magpaganda, Ate Ella, para ready ka anytime na maligaw dito ang Prince Charming mo. Sabi pa nito. As if naman talagang may maliligaw dito sa atin ah. Ano yun? Parang may lulubog na barko at mapapadpad dito sa atin ang Prince Charming na yon? Natatawang sabi niya habang ini-imagine ang senaryong naisip. Ang morbid mo talaga. Bakit hindi mo man lang gawing romantic ang setting? Kunwari, may taong hinahanap dito sa lugar natin si Prince Charming tapos nakita ka niya. Na love at first sight siya sa'yo at na-inlove ka rin agad sa kanya and you live happily ever after. Hari nawang magkatotoo nga yung sinasabi mo para naman mabago ang takbo ng buhay natin. Nakakasawa na ang kalagayan natin sa buhay. Minsan, ayoko nang lumusong sa dagat. Kaso, wala naman akong ibang pwedeng pagkakitaan. Hayaan mo ate. Makakatulong din ako sa iyo balang araw. Magtapos ka sa pag-aaral, Charlene. Yun lang ang paraan para makaahon tayo sa kahirapan. Nilingon uli niya ito. Ipangako mo sis. Ipinapangako ko ate. Pagkatapos niyon ay pareho silang natahimik. Naiiyak siya sa pag-e-emote nilang magkapatid. Pero mariin niyang ipinikit ang mga mata para huwag pumatak ang mga nakaambang luha niya. Ayaw niyang masyadong maging madrama dahil baka lalong mawala ng pag-asa si Charlene. Ito na lang ang pag-asa nilang mag-anak, kaya hanggang maaari ay gusto niyang maging malakas ang loob nito. Abangan ang susunod na kabanata.